Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, meron tayong babasahin na isang bedtime story na nagbibigay aral sa ating mga mambabasa at nakikinig. Sana pakinggan niyo ng mabuti ang kwento at isa puso ito. Ito ay ito ay nagmamagatang ang alamat ng buhay. Gawa ni Segundo D. Matias Jr. Noong unang panahon, may isang tribong nakatira sa gitna ng malawak na kagubatan sa bulubundukin ng isang lalawigan. Sila ang mga ata. Ang mga ata ay may maaamong mukha at matatangkad. Ang mga kababaihan ay may magagandang pangangatawan at ang mga kalalakihan ay matitipuno ang pangangatawan. Ngunit, ang kanilang balat ay kasing itim ng gabi. Dahil sa kanilang gulay, kinukutya sila ng mga tao sa kabiasnan. Kaya, pinili nilang mamuhay sa kagubatan. Si Apo Tatong ang pinuno ng mga ata. Siya at ang kanyang asawa na si Salud ay hindi binibiyayaan ng anak sa loob ng 10 taong pagsasama. Subalit, dumating ang araw na pinagmamaabikan nila, nagdalang tao na si Salud. Isang araw, nagpunta si Apo Tatong sa kagubatan sa pinakamataas na bundok. Taos-puso siyang nanalangin sa Haring Araw na kinilala nilang may gawa ng lahat. Haring Araw, mayroon po akong kahilingan sa inyo. Sana kulay puti ang balat ng magiging anak ko. Ang hiling ni Tatong ay dininig ni Haring Araw. Kulay puti ang balat ng sanggol. Laking tuwa ni Salud at ng buong tribo ng Ata. Pinangalanan niya ang anak na Duha. Si Duha ay lumaking napagagandang bata. Nais ng kanyang mga magulang na pag-aralin siya sa lungsod upang hindi siya matulad sa mga ata na hindi marunong magsulat at magbasa. Kumuha ng kursong pagtuturo si Duha sa kolehiyo upang matupad ang pangarap ng kanyang ama. Doon niya nakilala si Armando. Naging masugid na maliligaw niya ito dahil si Armando ay simpatiko, umibig din si Dua sa binata. Ngayong magkasintahan na tayo, mahal kita at gusto kitang pakasalan. Duha, kailan ko kaya makikilala ang iyong pamilya? Minsan, tinanong ni Armando sa kanya. Armando, ang aming tahanan ay bukas para sa iyo, tungon ni Duha. At sumama si Armando sa lalawigan, inuwian ni Duha. Pinakilala siya ni Duha sa mga magulang nito at sa kinabibilangan tribo ng mga ata. Subalit, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang anyo ng mga ito ay kakaiba. Nagtaka si Duha nang naramdaman niyang iniiwasan siya ni Armando mula nang isama niya ito sa kanilang lalawigan. Parang ikinahihiya ito ang pinagmulan niya. Marahil hindi nito tanggap na kabilang sa tribong maiitim ang balat ng mapapangasawa. Mula noon, naging malungkutin si Duha. Hindi niya akalain na umibig siya sa isang lalaking katulad din ng mga tao sa kabiasnan na kinahihiya sila at kinukot siya. Isang araw, na punta siya sa tuktok ng mundo. Taos pusong nagdasal sa Haring Araw. Haring Araw, ibilang niyo ako sa aking tribo. Ang aking balat ay gawin niyong kagaya ng sa kanila dahil sila ang kauri kong tunay. Noong bumaba si Duha ng bundok at ang mga ata ay nabigla nang makita nila ang kulay ng balat ng dalaga na katulad na rin sa kanila. Simula noon, itinuon na lang ni Duha ang kanyang panahon sa pagtuturo sa kanyang mga katribo kung paano magsulat, magbasa sa ilalim ng malaking puno. Tinuruan niya rin ang mga ito ng makabagong paraan ng pagsasaka. Tinuruan niya ang mga kababaihan na paggawa ng katutubong kagamitan at dekorasyon upang magkaroon ng hanap buhay.
Sa maikling panahon, naging sagana ang ani ng mga ata. Dinayo ang mga nangangalakal ang kanilang mga produkto dahil sa ganda ng kalidad ng lumaon. Naging isang maunlad na bayan ang tribo ng mga ata sa buong lalawigan. Ang lahat ay dahil kay Duha. Isang araw, dumating ang dating kasintahan ni Duha na si Armando. Nagulat siya na makita ang anyo ni Duha. Nung ako'y iniwan mo, naisip kong hindi ako nababagay sa isang katulad mo. Kaya ginuol ko ang aking buhay sa aking mga katribo dahil sa kanila ako nabibilang. Galit na sabi ni Dua sa kanya. Ngayon ko naisip ang aking pagkakamali, mahal pa rin kita, Duha. Ikaw lamang at tinitibok ng puso ko. Pagmamakaawa ni Armando. Subalit, tilarikulan lang siya ni Duha. Nagkamali ka. Pinagmamalaki ko siya bilang isang aking anak at ganun din ang aming tribo. Wika ni Apotato. Si Duha ang pinakamadakilang babaeng nakilala ko. Hanggang sa kanyang pagtanda, wala pa ring tigil sa pagtuturo sa mga ata si Duha sa ilalim ng malaking punong malapit sa kanilang tirahan. Ginugol niya ang panahon sa kanyang tribo. Hiniling niya na sana kanyang pagpanaw ay sa ilalim ng malaking puno siya ilibing. Nasunod ang kanyang kahilingan na dumating ang araw na iyon. Samantala, kahit wala na si Duha, ay patuloy na binabalikan ni Armando ang tribo ng mga ata upang ipakita ang labis na pagsisisi. Siya ang napatuloy na pagtuturo sa mga ata na sinimulan ng babaeng kanyang iniibig. Isang araw, nasa ilalim siya ng malaking puno, may napansin siyang kakaibang bagay na nahulog mula sa puno. Laking gulat niya nang tumingala siya. Itik ang bunga ng puno na dati ay hindi naman namumunga. Nirampot niya ang bunga, maitim, malambot at iyon ng kanyang pisilin. Tinikman niya iyon, matamis ang lasa ng bunga. Napansin din niya ang loob nito ay kulay puti. Busilak ang iyong kalooban, mahal ko, tulad ng bunga ng punong ito. Mahal na mahal kita. Hindi ako dapat tumingin sa panlabas na anyo ninyo. Higit na mahalaga ang kalooban ng isang tao. Napaiyak siya. Pinangalan niyang Duhat ang bunga hango sa pangalang Duha, ang nag-iisang babaeng kanyang minahal. At doon natapos ang kwento. Ano ba ang natutunan niyo sa kwento? Ako, sa kwento, natutunan ko na hindi dapat natin husgahan ang isang tao o mga tao base sa kanilang kulay at balat. Maaring maitim sila sa labas, ngunit sa loob ay maaring maging malinis tulad ng puti at may mabubuting puso. At yon ang naging natutunan ko sa kwento at sana meron din kayong natutunan sa kwento na binasa ko. Maraming salamat at pagpalain tayo lahat ng Diyos.